Ha? Eh, anong gagawin nyo? Sapat ba yung sa Pasko? Kasama nyo sila kumain? Masaya? Bibigyan ng regalo, mamahalin. Bigyan nyo si Jesus sa kanila. Praise the Lord! Dalawin nyo sila. Kung kaya nyo namang maglakbay, puntahan nyo sila. Sabihin nyo, I love you. Matagal ko nang hindi nasasabi yan, inay. I love you pala. Sa'yo. Sabi ni Jesus eh. Praise the Lord! Amen! Kapag kayo pinagpapala ng Diyos, huwag ninyong kimkimin sa palad nyo yung pagpapala. Ipamahagi nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Praise the Lord! Amen! At ngayong ang Diyos nga ay buhay sa inyo, aba, ang pagpapala, dire-diretso yan. Praise the Lord! Amen! Bakit dire-diretso? Kayo magiging sanhi ng paglapit din. Kayo magiging dahilan ng paglapit din ng mga mahal sa buhay sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Eto, binigay ko sa iyo, mamahalin yan ha, anak. Galing yan kay Jesus. Kung hindi ako binigyan ng trabaho ni Jesus, wala ka niyan. Praise the Lord! Amen! Laging kasama si Jesus. Praise the Lord! Amen! Ang totoo anak, hindi na nga ako bumili ng para sa akin eh. Para maparamdam ko lang sa iyo, mahal na mahal kita. Kasi mahal naman tayo ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya si Kim na matigas ang ulo, sino kaya yun? No? Si Kim na matigas ang ulo, noon yun. Praise the Lord! Amen! Ang sabi ng daddy niya, anak, ang lahat na sa akin ay sa'yo. Anak, ang ipamamana ko sa iyo. Malaki. Pamamana ko sa iyo ang aking pagkatao. Praise the Lord! Amen! Kung paano ako namuhay, kung paano mo ako nakilala, kung hindi mo pa ako kilala, kilalanin mo ako anak. Mahal na mahal kita. Praise the Lord! Amen! Kaya wag kayong mahihiya sabihin na I love you. Mahal kita. Kapagkat yan ay unang sinabi ng Diyos bago kayo nagsabi niyan. Praise the Lord! Amen! Kaya kung meron kayong mga regalo sa mga mahal nyo sa buhay, ha? Hindi galing sa inyo yan. Galing sa Diyos yan. Praise the Lord! Amen! Pinadaan lang yan sa inyong mga palad para iparamdam nyo sa mga mahal nyo sa buhay na ang Diyos ang nagpapala sa inyo. Praise the Lord! Amen! Kung ang lahat ng tao ay magsasabi ng ganyan, hindi kaya kakalat ang kabutihan ng Diyos? Lahat ng magre-regalo ilalagay from Jesus. Praise the Lord! Amen! Number 1 si Jesus. Di baling di kayo makilala, basta ang Diyos ay makilala. Praise the Lord! Amen! Sapagkat bahala na ang Diyos siyang kumilala sa inyo. Anin niyo ang karangalan dito sa ibabaw ng lupa. Kapag namatay kayo, hindi naman kayo kilala sa langit. Mayor ka nga dito, pagdating sa langit, sinong mayor? Anong pangalan? Wala dito eh. Balik ka muna sa lupa. E huwag niyo ipagyayabang yung mga karangalan yan. Ipagyabang ninyo ay si Jesus. Praise the Lord! Amen! Kapag ang sabi ng Diyos, ang sino mang nais magmalaki, wala siyang dapat ipagmalaki, kundi ang Diyos. Praise the Lord! Amen! So sa mga nanay at tatay, kapag kayo nag-aaway, huwag niyo idadamay si Jesus, ha?
Kung kayo mag-aaway, hanggang sa kwarto lang yan. Paglabas ng room, sweet na ulit kayo. Problema nyo yan kung paano kayo magiging sweet. Praise the Lord! Amen! Para hindi matuto ang mga anak ninyo ng ganyang ugali, huwag nyo ipakita sa mga anak ninyo na kayo nag-aaway. Sasabihin sa mga anak ninyo, anak, hindi nga kami nag-aaway pero ang totoo niyan, hindi kayo nagbabati. Ha? Hindi nga kami nag-aaway ng mama nyo para hindi rin kayo mag-away. Paano nyo pangangaralan at pagsasabihan ng mga anak nyo kung kayo hindi nyo kaya pagsabihan ng mga sarili nyo? Praise the Lord! Amen! At papaano nyo gustong palakihin ang mga anak ninyo na walang bisyo kung kayo ang sigarilyo nyo hanggang ngayon nandyan pa rin sa bibig nyo? Praise the Lord! Amen! Walang excuse pagdating sa Diyos, ha? Ang Diyos ay nangungusap. Kung gusto nyong mahalin ang mga mahal nyo sa buhay, una nyong mahalin ang sarili nyo! Praise the Lord! Amen! At paano? Gusto mo ba saksakan yan ang karamdaman? Isipin mo nga kung ambisyo mo, ano ang idudulot sa'yo. Sakit! At kapag nagkasakit ka, ano sasabihin ng anak mo? Kasi ang tagal-tagal ko nang pinahihinto yung sigarilyong yan. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. Praise the Lord! Amen! Sabi mo, love mo ako. Pero hindi ka naman nakikinig sa akin. Aanin ko tong mahal na regalong ito. Sa'yo na lang yan. Balik mo na lang yan. Sa'yo. Kesa magkasakit ka, di ko kailangan ng mga bagay-bagay na material. Ang kailangan ko ikaw. Itay, ikaw ang kailangan ko! Sa pagtanda ng tatay at nanay nyo, sinong mag-aalaga? Ang anak. Eh kung ang anak ay mabait na, mapalad yung nanay at tatay niya! Praise the Lord! Amen! At habang sinusubuan niya yung nanay niya, tatay niya na matatanda na, naku, kung hindi dahil kay Yahweh, hindi ko magagawa ito. Praise the Lord! Amen! Kaya kayo mga nanay at tatay na narito, aralan nyo na mga anak ninyo sumunod sa Diyos ngayon pa lamang. Para pag tumanda kayo, mararamdaman yung tunay ngang mahal kayo ng mga anak ninyo. Praise the Lord! Amen! Mag-isip-isip. Mag-isip-isip. Huwag niyong mamahalin ang anak ninyo sa pagbibigay lamang ng mga bagay-bagay. Mahalin sila galing sa puso na nararamdaman nila, anak, I love you, sabi ni God eh. Praise the Lord! Amen! Kaya itong mag-asawang ito na nasumpungan ng Diyos, napakapalad nyo. Praise the Lord! Amen! Apat ang anak na lalaki na magpaparangal sa ama. Praise the Lord! Amen! Maging sa nanay. Kapag ang anak mo lumaki na nasa Diyos, karangalan mo yan. Praise the Lord! Amen! At maiiwan mo ang lahi mo. Sila ang magpapatuloy. Sila ang magpatuloy magparangal sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Yan ang ipamana nyo sa mga anak nyo, mga nanay at tatay. Di baling wala kayo ng ano bang bagay. Kim? Ano ang kayamanan mo ngayon? Praise the Lord! Relax na relax si Kim, di ba? Ang
ang Diyos. Super relax si Kim. Si Kim na muntik na malaglag. Si Kim na muntik na malaglag. Kaya sa inyong kalaman na narito ngayon, bago man kayo mga kabataan, dito secured kayo. Praise the Lord! Amen! Bakit? Ha? Ewan ko sa nanay ni Brian. Kung alam niya secured si Brian. Ano man ang mangyari sa future nyo, huwag kayong mag-alala. Di man kayo makapagpatuloy ng pag-aaral, ang mahalaga, dala nyo na ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Kahit saan kayo pumunta, ang karunungan dapat taglayin ninyo ay karunungan galing sa Diyos. Praise the Lord! Amen! At ang tunay na karunungan ay ang pagkatakot sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Sabi ko yung nanay ni Brian. Alam mo bang ang Diyos dito ay buhay? Praise the Lord! Amen! Alam niyo mga anak, kung alam niyo na ang Diyos dito ay buhay, dapat buhay din kayo kasama ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Kayong nanay at tatay na mga kabataan narito, suportahan ninyo mga anak ninyo. Sila ang kakalinga sa inyo sa pagtanda ninyo. Higit pa yan sa mga edukasyon na pinagsisikapan ninyo. Higit pa yan sa mga pangarap nila na gusto nilang marating. Ang matanggap ang Diyos at maghari ang Diyos sa buhay ninyo, ang pinakahigit sa lahat ng pangarap na dapat pangarapin ng tao. Praise the Lord! Amen! Isipin niyo pagkagising sa umaga. Lahat kayo'y mananalangin at dudulog sa hapag ng Diyos. Meron pa kayong kaguluhan na mamamayani sa loob ng tahanan? Kung ang Diyos ang siyang kinakausap araw-araw, e paano kung may kasambahay ka na hindi naman nakikinig sa Diyos? Anong gagawin mo sa kasambahay na yan? Alisin! Ha? Alisin! Kung ikaw, mayroon kang alila, kasambahay, binabayaran mo, hindi ka susundin, anong gagawin mo? Alisin! Babayaran mo pa rin? Magtitiis ka? Hindi po. Kayo na may karunungan galing sa Diyos, alamin ninyo kung sino ang mga kasama nyo sa buhay. Kapag yan ay hindi kakampi, ibig sabihin hindi yan nakikinig sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Mag-isip na kayo. Sa kapatid ni RJ, sabi mo, ate, salamat, nandito ka. RJ, Ate, salamat nandito ka. uri ng Diyos! Ayaw niyo bang makita na mga kapatid ninyo ay ligtas na? Si RJ, wala nang girlfriend yan dahil sa gawain ito. Praise the Lord! Amen! Imagine mo yun, muntik ka na magkaroon ng hipag na, noon yun. Pero dahil nandito na rin, ang ex niya, pareho sila nagpupuri sa Diyos. Nandito na rin ang ex ni RJ, pareho sila naliwanagan. Pero kung hindi nakinig si RJ malamang may asawa na ngayon.